Good morning to the students of 211 BVE and to our course professor, Prof. Marte. My name is Mr. Zek E. Fietas, and today I am going to discuss the 20th topic of the contemporary family life and value system, which is the Filipino value system and the NCCA values. Are you ready to listen? Let's get it on. First, we are going to discuss Chapter 1, the Filipino Value Systems. Tumutukoy ang pagkakabuklod-buklod bilang isang Filipino value system na kung saan tumutukoy ito sa pagkakabuklod-buklod o pagsasama ng mga miyembro ng pamilya sa iisang lugar o sa iisang tahanan. Ito ay may kakayahan sila na magbahagi ng kanilang kultura, paniniwala o anumang elemento na nasa kanilang pamilya upang mapanatili ang harmonious relationship ng bawat miyembro nito. Tumutukoy naman ang utang na loob bilang isang Filipino value system na kung saan ito ang paraan ng isang Pilipino upang ibigay or pasalamatan ang mga taong nagbigay ng mabuting dulot sa kanya. Hindi lamang ito tumutukoy sa financial or rational aspect ng pasasalamat, kundi tumutukoy ito sa emotional attachment na meron ng isang tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagpapakita ng good deeds sa kanila. Isa sa mga kinikilalang Filipino value system na naka-integrate sa ating bilang mga Pilipino ay ang paggalang sa ating kapwa. Tumutukoy ito sa paraan ng mga Pilipino sa paggalang sa karapatan, sa dignidad, o sa anumang aspeto ng tao o ang kanyang kapwa. Sa ating mga Pilipino, gamit na gamit ang salitang po at opo sa pakikipag-usap sa atin sa mga kapwa nating Pilipino na mas matanda sa atin. Kinikilala ang mga Pilipino bilang pagka-relihiyoso or parte ng kanilang Filipino value system ang religiosity. Tumutukoy ito sa kakayahan ng mga Pilipino na kung saan sinasabuhay nila ang mga tradisyon, kultura o anumang gawi ng isang relihiyon na kanilang pinapaniwalaan. Karamihan sa ating mga Pilipino ay Kristiyano o iba sa atin ay mga Muslim o sa anumang relihiyon na meron tayo na kung saan ginagawa natin ang mga gawi o tradisyon na ito upang isabuhay ang ating mga paniniwala sa ating bayan. Isa sa mga kinikilalang Filipino value system na kilala sa ating mga Pilipino ay ang damayan o balikatan. Ito ay tumutukoy sa, basahin ko ang ating PPT, connotes helping one another in times of need. Filipinos engage themselves in mutual cooperation. Ibig sabihin nito, ito ang kakayahan ng mga Pilipino na magkusang loob o makipag-koopera sa kanilang mga kapwa Pilipino upang tulungan ang kanilang kapwa na nasa pangangailangan o nangangailangan or in times of need. Sa ating pamilya, kilala ang Filipino value system na malasakit. Ito ang kakayahan ng mga Pilipino na tulungan ang kanilang pamilya either from emotional or financial needs na bukal sa kanilang loob. Tumutukoy rin ito sa paraan ng mga Pilipino sa pagpapakita ng kanilang pagkalinga o pagmamahal sa kanilang pamilya o hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa kanilang kapwa. Malasakit rin ay tumutukoy sa kakayahan ng mga Pilipino na makita ang sitwasyon ng mga Pilipino o anumang kinakaharap ng mga Pilipino at paano nito tutulungan na bukal sa kanilang kalooban. Atin namang ibabahagi sa ating ikalawang bahagi ng sa ating report ay ang NCCA Filipino Values. Halina't ating tukuyin ang 20 Filipino values na ibinahagi sa atin ng National Commission for Culture and Arts. Atin na pong i-explore ang 20 Filipino values. Mahalaga ang pagmamahalan sa pamilya at sa komunidad. Pagdating sa pagmamahal sa pamilya, importante ito upang makabuo ng mga secure attachments. Ang isang bata na may securely attached sa kanilang mga magulang ay pinapakita na ang mga magulang nila ay nakakapagbigay ng mga pangangailangan sa kanilang mga anak in times of need. Habang ang pagmamahal naman sa komunidad ay nagpapakita ng pagkakaroon ng maayos na pamumuhay at nakikita ng mga Pilipino na sila ay ligtas at komportable
komportable sa kanilang lipunang ginagalawan o sa komunidad na kanilang tinitirhan. Tumutukoy naman ang pananampalataya or faith sa paraan ng mga Pilipino na pakikipag-ugnayan sa mataas o sa higher being, tulad ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Tumutukoy rin ito sa kakayahan ng mga Pilipino na isabuhay ang mga religious practices or norms na meron ang isang komunidad. Bilang napapakita nito ang positive relationship between internal aspects na tungkol sa pananampalataya. Tulad nito ay ang religious behavior, religious adherence, and a strong faith, and an individual's level of resilience. According kay Lam, Kalani, and Maluf of 2023. Mahalaga ang gampanin ng pamilya pagdating sa pagkamit ng mga kabataan ng educational attainment o edukasyon sa ating lipunan. Bilang mga magulang o bahagi ng pamilya, importante na makibahagi sila sa mga agenda o sa mga gawaing pampaaralan ng kanilang mga anak o ng mga kabataan, sapagkat naipapakita dito na kapag ang mga magulang ay involved pagdating sa edukasyon sa kanilang mga anak o sa mga kabataan, nagkakaroon ng higher level of performance ang mga ito at nagiging maayos ang kanilang development pagdating sa paaralan at sa kanilang tahanan. Ang lifelong learning o ang adaptability o tumutukoy sa panghabang buhay na pagkatuto at kakayahang umangkop ay tumutukoy sa kakayahan ng mga Pilipino na matuto or i-educate ang kanilang sarili kahit sa anumang edad na meron sila. Ito ay paraan nila upang matuto ng iba't ibang skills o matuto ng mga knowledge or mga kakayahan na kung saan magiging angkop sa kanilang edad at paano nito magagamit sa kanilang lipunan at sa kanilang sarili. Habang ang adaptability ay kakayahan na umangkop sa lipunan maging sa mga pagbabago nito. Isa sa mga values or mga NCCA values na binigay sa atin ay ang health and wellness or ang kalusugan at kagalingan. Tumutukoy ito sa kakayahan ng pamilya na mapanatili ang physical, mental, and emotional health ng bawat miyembro. Ang dahilan kung bakit kailangan involve ang buong pamilya nito ay upang mapanatili ang mga practices o mga kakayahan ng isang pamilya na mapanatili ang kalusugan at kagalingan hindi lamang ng nanay at tatay pagdating rin sa kanilang mga anak at ang extended family. Importante sa mga bawat pamilya na mai-address ang kanilang mga basic needs o pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan. Ilan sa mga basic needs na kinakailangan ng mga Pilipino ay ang pagkain, tirahan, transportasyon, pananamit, malinis na tubig, edukasyon, mental and physical health, at access sa quality health care. Ngunit dahil sa pagbabago ng panahon, importante na rin sa ating mga Pilipino ang internet connectivity, appliances, at maging ang mga gadgets, tulad ng ating mga digital devices tulad ng cellphone, tablet, iPad, or laptop. Importante ito sa kanilang mga gawain o sa mga pangunahin nilang mga gawain sa tahanan at maging sa kanilang trabaho. Isa na rin sa mga basic needs na kinakailangan ng mga Pilipino na isa na ring NCCA values ay ang ensuring work and livelihood o pagtiyak sa trabaho at kabuhayan. Kapag ang isang Pilipino o bawat miyembro ng pamilya ay may maayos sa trabaho o kabuhayan, dito nila na i-address ang kanilang mga basic needs tulad ng sweldo o financial matters at nagaganap ito at nakukuha nila dito ang kanilang mga iba pang basic needs tulad ng pagkain, pananamit, tirahan, at pagbabayad ng mga bills o ang mga pangangailangan nila sa kanilang sarili at ng kanilang miyembro ng pamilya. Kinikilala rin sa ating mga Pilipino na ang mental and physical health ay isa na sa mga basic needs. Kaya isa sa mga Filipino values na kinikilala ng NCCA ang self-development at self-improvement o ang paghubog ng pagkatao o sarili. Kapag ang isang tao ay may self-development at self-improvement, kanya rin kinikilala ang kanyang mga values, ang kanyang sarili, ang kanyang mga kakayahan, strengths and weaknesses, at ito ay
maaring gamitin sa paghubog sa mga kakayahan o sa pagkatao ng mga kabataang Pilipino. Hindi lamang ng mga kabataang Pilipino, kundi sa lahat o sa pangkalahatan ng populasyon ng ating bansa. Ayon sa betterhelp.com noong 2023, happiness and well-being, both physical and mental, are closely connected. When family members are healthy, they may be able to interact in constructive ways, cope with stressors, and support one another. Tumutukoy naman ito na kapag ang isang pamilya ay may maayos na kalusugan at kagalingan, sila rin ay nakakaroon ng pagkakataon na makabuo ng mga interpersonal relationships sa kanilang pamilya at sa kanilang kapwa na may masaya at may dahilan or purpose, at nakikita nila ang kanilang sarili bilang may purpose sa kanilang lipunan. Mahalaga sa bawat pamilyang Pilipino ang resilience o pagiging matatag sa hamon ng buhay. Kapag ang isang pamilya o sa isang tahanan o sa lipunan o mga kapwa natin ay may ganitong katangian o resilience, nagpapakita sila na kaya nilang suungin o harapin ang mga hamon sa buhay. Kung ano ang sitwasyon na kanilang kinakarap, ay binibigyan nila ito ng solusyon, hindi dahil na kaya nila na ito na mag-isa, kundi meron silang kapwa na masasandalan, tulad ng family members o ng kanilang kapwa tulad ng mga kaibigan o mga kapitbahay. Ito ay pagpapakita rin ng kabayanihan kapag sila ay nagpapakita ng katatagan na magkakasama sa kanilang komunidad o sa kanilang lipunan. Ayon kay Godoy of 2022, honesty means being honest, doing the right thing, and not telling lies. Ito ang kakayahan ng mga Pilipino na magsabi ng totoo, at ito ay nakakaapekto rin sa ating sistema na kung saan nagpapakita tayo ng katapatan sa ating kapwa at sa lipunan na ating ginagalawan. Ito ay dapat rin in-integrate sa ating pamilya upang sa ganun maipakita ang virtue rin ng integrity. Tumutukoy naman ito sa na kapag isang tao ay may integrity, is someone who is truthful and can be trusted. Kapag ang isang pamilya ay nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa, naipapakita nila na kahit ano man ang kanilang ibigay na favor o utos o anumang responsibilidad ay kanila itong nagagampanan ng may buong katapatan. Isa sa mga karapatan nating mga Pilipino ay ang pagkakaroon ng maayos, malinis at mapayapang komunidad. Dahil dito, isa sa mga NCCA values na ating dapat pahalagan sa taong ito ay ang peace and development. Importante sa ating mga pamilya na i-educate ang ating mga kapwa Pilipino, lalo na ang ating mga kabataan, sa pagpapalaganap ng kaayusan o kapayapaan dahil nagagamit nila ito upang magkaroon ng better development sa ating lipunan. Kapag ang isang kabataan ay exposed pagdating sa pagpapalaganap ng peace and order, na i-integrate nila ang kanilang gawain upang ipalaganap ito at magkaroon ng maayos na lipunan na nalalayo sa kriminalidad, poverty, or sa anumang mga instances na nagkakaroon ng di pagkakaunawan o kaguluhan. Ayon kay Brown of 2022, human rights are a necessary means of protection against oppressors and those who would seek to do us harm. In the case of poor treatment, they allow us to speak up and advocate for ourselves and others through the legal system. Ibig sabihin nito na kapag tayong mga Pilipino ay may kakayahan na i-uphold ang mga human rights ng ating sarili at ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagpapalaganap nito sa ating lipunan, kung ano nga ba ang mga karapatan nating bilang Pilipino, na ipapakita nito na tayo ay responsable sa pagpapalaganap ng kaayusan sa ating lipunan sa pagkilala ng ating dignidad o karapatan ng ating kapwa. Nagagamit na ito upang maipalaganap ang peace and order at na maayos na development sa ating pakikipagkapwa, both personal and social perspective or aspects. Isa sa mga Filipino value system na nakikita sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng shared responsibility for the common good, or kinakilala ito bilang pakikipagkapwa. Kapag ang isang Pilipino ay nagpapakita ng pakikipagkapwa sa kanyang
kapwa Pilipino, na ipapakita niya ang iba't ibang positive values ng mga Pilipino upang tulungan ang kanyang kapwa in times of need or di kaya pagrespeto sa kanyang dignidad o sa kanyang pagiging tao. Hindi niya kinikilala ang tao base sa kanyang kulay, sa kanyang mga paniniwala o sa kanyang relihiyon. Kundi kinikilala niya ang kanyang tao bilang isang tao o human being na may mga karapatan at may dignidad na kailangan respetuhin ng bawat tao o bawat Pilipino. Isa sa mga NCCE values na kilala sa ating mga Pilipino o dapat ipalaganap ay ang care for the environment and ecological integrity o pangangalaga sa kapaligiran o pagpapanatili ng integridad ng ekolohiya. Dahil ang ating Pilipinas isang archipelago, kinikilala dapat natin ang kalikasan bilang ating pangunahing source ng ating mga basic necessities or needs. Kaya dapat sa ating mga Pilipino, sa ating mga pamilyang Pilipino, dapat tinuturuan natin ng ating mga kabataan at ating family members na pangalagaan ng ating kalikasan sa pamamagitan ng paggawa ng mga practices na nakakatulong sa ating kalikasan, tulad ng waste segregation o pagkakaroon ng mga minimal efforts sa paggamit ng renewable energy. Kinikilala rin bilang isang NCCA values ay ang love for the country o pagmamahal sa bayan o bansa. Ayon sa High School of America of 2022, the role of traditional family values in raising patriotic children is essential o mahalaga sa ating mga Pilipino. Traditional family values are the foundation for developing strong and responsible citizens who value their nation, its government, laws, and culture. Kapag ang ating mga kabataan o ang ating kapwa Pilipino ay pinapahalagahan ng ating bansa, pinapahalagahan nila ang ating kultura, ang ating mga paniniwala o mga gawi, at maging ang mga agenda or ang mga gawi ng ating bansa at ang ating gobyerno o pamahalaan, at maging ang mga batas na magpapanatili nito. May 8 characteristics pagdating sa good governance o mabuting pamamahala ayon sa United Nations. Ito ay oriented, accountable, transparent, responsive, effective, and efficient, equitable, and inclusive. Kapag ang ating kapwa Pilipino ay may nais na magkaroon ng isang maayos na pamahalaan, kailangan ipakita ng ating mga officials or mga government officials ang pagkakaroon or pag-value ng good governance upang makita ang transparency ng mga gawain ng ating pamahalaan. Dahil kapag maayos ang ating pamamahala, nagkakaroon tayo rin na maayos na pamamahala sa ating pamilya at ang proteksyon nito, lalo na sa ating pagpapalaganap ng mga batas at ng ating mga values. Ang pagkakaroon ng batas ay isa sa importante aspeto sa pagkakaroon ng maayos na sistema sa ating pamilya. Kapag ang ating mga family laws ay maayos na ipalagana pagdating sa karapatan at tungkulin ng ating pamilya, nabibigyan tayo na kung ano nga bang ating mga tungkulin or karapatan pagdating sa pagpapamilya o sa pamumuhay natin sa ating pamilya. Kabilang na dito ay ang mga marriage ang mga families pagdating sa pagpapakasal o sa child custody pag in case na nagkaroon ng annulment or divorce. Kasama na rin dito ang pagpapalaganap ng karapatang pantao lalo na sa ating mga kabataan at sa ating mga kababaihan at pagpapanatili ng healthy relationships while safeguarding the rights and well-being of all family members according kay HABA of 2023. Mahalaga ang gampanin ng agham sa pamumuhay ng mga Pilipino lalo na sa ating pamilya sapagkat nagkakaroon tayo ng inobatibo at malikhain na paggawa ng mga tools or mga kagamitan na makakatulong sa development or advancement ng pamumuhay ng mga Pilipino. Habang naman kapag exposed ang mga kabataan pagdating sa arts and culture o sa kultura ng mga Pilipino or may Filipino context, nagkakaroon sila ng clear benefits kung ano ba talaga ang ating mga gawi or mga values na nagpapakita ng ating pagka-Pilipino. At na-i-apply nito sa kanilang mga pangunahing mga gawain o sa kanilang pamumuhay.
Ayon sa National Commission for Culture and Arts of 2023, creative excellence refers to the desire to create something with ambition and high quality. Habang tumutukoy naman ayon sa Indeed editorial team of 2023, na innovation has helped to change the world by improving communication, encouraging collaboration with others on projects. Ibig sabihin nito, kapag na-integrate natin ang creative excellence and innovation sa ating pamilya, na ipapakita nito na kapag bumubuo tayo ng mga produkto o ng mga teknolohiya na may gawa ng Pilipino na with creative excellence and innovation, nagkakaroon tayo ng maayos sa pamumuhay o development, hindi lamang sa pamilya bilang basic unit ng ating lipunan, kundi na rin sa sistema ng ating lipunan. Ngayon, atin namang tatalakayin ang mga research articles na nagpapatunay na may mga iilang mga studies or mga researches pagdating sa Filipino values. It's either local or international. Pero pagdating po sa international, magpapakita tayo ng mga ilan sa mga values na pinapakita sa ibang bansa. For now, let's focus on the local studies. Sa unang study ay pinangalang The Concept of Utang na Loob in the Philippines, Utang na Loob Scale. Sa kanilang findings, naipakita nila na ang mga Pilipino ay ginagamit ang konsepto ng utang na loob upang maipalaganap ang gratitude o pagpapakita ng pasasalamat sa kanilang kapwa. Ayon nga sa kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. Ibig sabihin nito, sa ating mga Pilipino, ang konsepto natin ng pasasalamat ay ang pagbabalik loob sa mga kanilang ginawang good deeds o mga mabuting ginawa sa kanila, sa mabuting paraan. Sa recommendation, nais i-suggest sa atin na dapat ipakita natin ito in a minimal effort. Hindi lang dapat natin ito pinapakita pagdating sa emotional, hindi lang natin ito pinapakita dapat sa financial matters, kundi sa pagkalinga through emotional. Dito naman sa ating pangalawang study, sa the different two ways of looking at the poor in the parable of the Good Samaritan in the light of the COVID-19 pandemic. Itong study to ay naganap noong 2002. Pinapakita nito ang konsepto ng ang pagkakaroon ng malasakit o matapobre ng mga Pilipino. Ayon dito, kung nais natin maipalaganap ang konsepto ng malasakit sa ating kapwa at iwaksi ang gawin ng pagiging matapobre sa ating mahirap, lalo na sa ganap na COVID-19 pandemic, kailangan magkaroon tayo ng mga programa ayon sa kanilang rekomendasyon. Kailangan magkaroon tayo ng mga gawi o programa na kung saan magpapakita tayo ng malasakit sa ating kapwa upang maipalaganap ang values natin ng pagiging ng pagkakaroon ng pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. In times of need, karamihan sa ating mga Pilipino na sa poverty line ay hindi ma-attain ng kanilang mga basic necessities. Kaya, nirelate ng ating mga researchers ang The Good Samaritan. Kapag nagpapakita tayo ng malasakit, pag tayo mga Pilipino ay nagpapakita ng malasakit sa ating kapwa, umuunlad ang ating bansa. Ngayon, atin namang ipapakita ang about sa Understanding Folk Religiosity in the Philippines, isang study of 2021. Ayon dito, kapag napapanatili natin ang ating kultura o tradisyong Pilipino pagdating sa mga paniniwala natin, kailangan nating i-preserve ito through our religious practices and our religious freedom. Kapag naipapakita natin ito, napapanatili natin, na isasabuhin natin ang ating mga kultura ng ating mga ancestors o ating mga ninuno. Na napapakita rin dito ang ating mga sinaunang values na atin rin mai-integrate sa ating modernong panahon. Ito ay mga tatlong local studies about sa Filipino value system. Ngayon talakayin naman natin ang mga international studies. May tatlong studies sa international levels na nagpapakita ng pagmamalasakit o kakayahan na pagpapakita ng pagmamahal o paggalinga sa kapwa nila. Ang tatlong studies na ito ay mula sa iba't ibang Asian countries, pagdating rin sa Nigeria at paging rin sa Uzbekistan.
Ang una ay the experience of family caregivers of patients with cancer in the Asian country, a grounded theory approach of 2019. Ang mula naman sa Nigeria, the family values, human rights and challenges of modernization in Nigeria of 2021. At ang isa naman ay family is the cradle of values that ensure the eternity of life and continuity of generation. Sa unang sa unang article, pinapakita ni Tit na may naipapalaganap tayong mga values sa pangangalaga sa mga cancer patients. Ang mga ating mga family caregivers ay nagpapakita ng pagkalinga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pangangalaga sa kanilang mga basic necessities, at naipapakita nila dito na ang pagpamahal sa kanilang pamilya ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang financial matters, kundi sa mga aksyon na nagpapakita ng pag-aalaga sa kanila, lalo na sa kanilang mga family members na may sakit o may mga interminable or non-communicable diseases. Ang mga values tulad ng caring for the family, pagmamahal sa pamilya, o di kaya ay pagtitiis or patience. Ito mga values na maaaring ipakita ng mga caregivers sa ating mga kapwa Pilipino na meron ring cancer or iba't iba pang mga sakit. Habang naman po sa Nigeria, pinapakita nito na ang modernization ay nakakaapekto sa mga family values na nagkakaroon ng pagbabago. Kaya bilang ayon sa kanilang recommendation, dapat daw na isabuhay pa rin natin ang ating mga values sa modernong panahon dahil nagpapakita nito na may iba't iba pang mga values ng ating mga ninuno o sa mga sinaunang lipunan na maaari nating magamit upang magkaroon ng pagpapakita ng pagkalinga sa ating kapwa. Habang naman po sa family in the cradle of values that ensure the eternity of life and continuity of generations, pinapakita nito na ang pagpapahalaga sa pamilya, lalo na sa usapin ng kasal, sa usapin ng pagpapamilya, sa usapin ng mga anak at sa pangangalaga ng mga pangangalaga sa bawat henerasyon, pinapakita nito na ang pagkalinga sa ating pamilya ay importante upang magkaroon ng strengthening family ties. Kaya po sa ating mga Pilipino, atin pong isabuhay po ang mga values na nagpapakita ng pag-integrate or pagpapanatili ng kaayusan at family ties sa ating pamilya. Lalo na rin sa immediate or sa extended family. Yun po ang kinalabasan po ng mga local studies at international studies na ating nahanap patungkol sa Filipino and local and international values na ating mai-integrate sa ating lipunan. Salamat po sa pakikinig.